Si Ryuma, isang 11 taong gulang na batang lalaki, ay nabubuhay sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo, ngunit hindi palaging ganoon. Dati siyang isang normal na manggagawang lalaki na naninirahan sa Japan, nagpapaalipin sa isang corporate world, sumusunod sa utos ng isang incompetent na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nabubuhay lamang para palaging magtrabaho. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama at ang kanyang ulo ay tumama sa isang sulok ng isang mesa, na humantong sa isang brain hemorrhage na ikinamatay niya. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang nilalang na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinapaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang hindi magandang pagkamatay. Ang mga Diyos ay nagsabi sa kanya na siya ay ipapadala sa isang alternatibong mundo na puno ng mahika at pantasya, at doon siya maaaring mamuhay ng isang magandang buhay ayon sa kanyang nakikitang akma. Mabilis siyang pumayag dahil pagod na rin siya sa buhay niya sa dati niyang mundo. Bilang regalo ng pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ipapadala nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon ay mag-isa na lang siya. Nagpaalam siya sa kanila at agad na inilipat sa katawan ng isang bata. Nang magising siya, napadpad siya sa isang hindi kilalang lugar na napapaligiran ng mga kagubatan. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati, at nakilala na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime na agad niyang nagustuhan. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic, na magbibigay daan sa kanya na paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas, at si Ryuma ay comfortable pa ring naninirahan sa kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay hindi pa niya nakikilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang imbestigahan ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki na tila mula sa Kapitolyo, at ang isa sa kanila ay nasugatan, nakahiga sa ibabaw ng kanyang sarili dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman, medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan, malayo sa anumang tulong medikal, ito ang nagtulak sa kanya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, gayunpaman, isa sa mga lalaki ang naglabas ng kanyang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot, at ang healer mula sa grupo ay nag-aatubili na lumapit sa kanya. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinainom ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan na lalaki ay nagsisimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpasalamat sila kay Ryuma at hiniling na sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming slime, at ang mga lalaki ay mabilis na naglabas ng kanilang mga espada, ngunit sinabi ni Ryuma sa kanila na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Ryuma, at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat, at nagulat sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring gumawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Reinhardt, isang maharlika, na ikinagulat ni Ryuma, at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Reinhardt na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpakilala bilang Camille, Zeth, at Jill at sinabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hughes. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kanila, at sa sumunod na away, si Hughes ay nasugatan. Tinitingnan siya ni Reinhardt at tinanong siya tungkol sa kanyang sarili, dahil na-curious siyang malaman kung paano nabubuhay ang isang 11 taong gulang na bata sa kagubatan na ito.
Dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar kahit na para sa isang adventurer. Si Ryuma, gayunpaman, ay mabilis na nakabuo ng isang kwento tungkol sa kung paano siya dating nakatira kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakakaraan, pareho silang namatay, at siya ay nakatira dito mula noon. Naglabas si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay nagiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asul. Bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Si Ryuma, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay hinawakan ng bowl ang kristal, at ito ay naging kulay asul, ngunit nagugulat pa rin ang iba pang mga lalaki, dahil ang kanyang stats ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hughes, at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Ryuma at sinabi sa kanya na kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at tanungin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakalipas mula noong nagpaalam siya kay Reinhardt at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga kasama ang kanyang slime, bigla siyang nakarinig ng boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hughes na naglalakad palapit sa kanya, kasama ang iba, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maraming tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Reinhardt at ipinakilala si Ryuma sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ni Hughes. Ipinakilala rin niya ang kanyang anak na si Eli Arya, na halos kasing edad ni Ryuma. Ang ama ni Reinhardt ay humanga sa dami ng slimes na pinaamo ni Ryuma hanggang ngayon. Tinanong siya ni Eli Arya kung paano nagkakasya ang lahat ng slimes na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slimes na magsama-sama, daan-daang slime ang nagsanib sa isa't isa at naging napakalaking slime, na lubos na ikinagulat ng asawa ni Reinhardt na si Elise na isa ring beast tamer, at sinabi kay Ryuma na walang sino man sa kasaysayan ang nakakapagpaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Ryuma ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita sa kanila ang paligid. Binigyan siya ni Reinhardt ng isang napakamahal na orasan, na magiliw na tinanggap ni Ryuma bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Reinhardt na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Eli Arya at sinabi kay Ryuma na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa dakilang beast tamers, at gusto rin niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya mapaamo ang isang beast sa kanyang buhay. Sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Ryuma, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa slimes mula sa kanya. Itinatala niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya, at pagkatapos ay itinuro na mayroong 2 species ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro, at maging ang kanyang ina, na isang napakasikat na beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang slime na ganyan. Ipinaliwanag ni Ryuma na kilala sila bilang cleaner slime at scavenger slime. Ang scavenger slime ay kumakain ng lahat ng dumi at gumagawa pa ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang marumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan na niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga kasambahay ng Duke family dahil ayon sa kanila, ang dumi ng goblin ay isa sa pinakamahirap linisin. Lubos nitong pinahanga si Eli Arya, na nagpasya na gusto niyang maging cleaner slime ang kanyang unang slime at hiniling kay Ryuma na bigyan siya ng direksyon para mahuli ito. Mabilis siyang gumuhit ng mapa patungo sa isang lawa kung saan, ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita, ngunit sinabi rin na kailangan nilang akitin ito, dahil nang walang pang-akit, ang slime ay hindi lalapit sa kanila. Medyo nahihiya si Ryuma nang magtanong si Eli Arya tungkol sa pang-akit sa mga ito, ngunit nauwi sa pagsasabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa amoy ng katawan, ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas sa bathtub at pagkatapos ay ipunan ang ginamit na tubig. Medyo nahihiya si Eli Arya ngunit hinayla niya ang sarili at pumunta sa bathtub, determinadong makakuha ng slime anuman ang mangyari. Siya ay naghugas ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas sa lawa habang si Ryuma ay nananatili sa kanyang bahay.
Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Eli Arya kasama ang iba pa, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang slime na kanyang nahuli. Tuwang-tuwa ang lahat, at lahat sila ay magkasamang naghahapunan. Tinanong ng ama ni Reinhardt si Ryuma tungkol sa kanyang mga plano, at sumagot siya na hindi na niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Reinhardt na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Ryuma sa panukala na maglalakbay siya kasama ang Duke family. Nang makita niya ang kanilang mga hindi may pinta na mukha, pumayag siyang sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabi ni Reinhardt kay Ryuma na ikarga ang lahat ng kailangan niya sa bagon, ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang storage magic at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa storage magic, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, bilang ganoong uri ng magic ay isang napakabihirang bagay ngayon. Bumaba si Ryuma sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating na niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Reinhardt at ang kanyang pamilya, at sa wakas, nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolda para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, at sinimulan ni Camille na tawagan si Reinhardt at ibinalita sa kanya na nagkaroon ng landslide at hindi na sila makakadaan sa kalsada na ito, at ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ay ang umikot sa ibang daan, na kung saan ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Ryuma at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng kanyang slime, at pagkatapos ay lumabas siya. Gumagawa siya ng harang para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan para hindi sila mabasa at nagsimulang magsagawa ng spell. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide at gumawa ng daan sa ibabaw ng mga ito, na nagaliligtas sa kanila ng dagdag na araw ng paglalakbay. Lubos na nalulugod si Reinhardt at nagpasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila muling maglakbay. Sa wakas ay narating na nila ang kanilang destinasyon, na siyang lungsod ng Sifol, at ang Duke family ay nag-alok kay Ryuma ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Sa unang araw, dinala ng Duke family si Ryuma sa simbahan kung saan siya magpapabinyag, at ipinakita sa kanya ang kanyang mga istatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang mundo kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli at nagtanong kung siya ay patay na kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos. Gusto siyang kausapin ng mga Diyos, kaya hinailan nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusubaybayan nila ang bawat isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at cleaner slimes ay dahil nilikha sila ni Ryuma. Sinabi rin nila sa kanya na may mga pagkakataon noon na ibinalik nila ang mga tao mula sa Earth sa mundong ito, at si Eli Arya ay may mga ninuno mula sa panig ng kanyang ama at ina na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop at naging isa sa pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Eli Arya ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang otako at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Maaari siyang gumawa ng maraming masamang bagay, ngunit siya ay masyadong mahiyain na umalis sa kanyang tahanan, at siya ay namatay sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Ang Duke family ay tinatanggap siya kapag siya ay lumabas ng silid, at ang ama ni Reinhardt ay nag-alok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas para sa kanyang edad, na magdadala sa kanya ng mga mata ng maraming hindi disenteng individual, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama.
Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari at sumali sa isang guild upang mag-rank up. Tinanong siya ni Elyria tungkol sa kanyang magic capacity at ang sikreto sa kanyang magic handling. Ibinunyag ni Ryuma na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at tumanggo si Elyria at ipinahayag na mayroon siyang magic capacity na 200,000, na ikinagulat ni Ryuma. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi natural na mataas na magic capacity ay kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang magic, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang magic capacity. Ngunit sa ilang kadahilanan, nagagamit ni Ryuma ang mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang beast tamer na lalaki na may iba't ibang uri ng beast, ngunit tumanggi silang kunin si Ryuma dahil ang tanging beast na maaari niyang paamuin ay slimes na walang gaanong compatibility. Sinabi ni Reinhardt kay Ryuma na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng combat skills at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurers guild kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang mga kasanayan ni Ryuma at binigyan siya ng bow at arrow, na nagsasabi sa kanya na tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi nawawala ang isang arrow. Inilabas ni Ryuma ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa isang kamanghamanghang bilis, natatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lang iyon, ngunit nagagawa rin niyang matamaan ang bullseye sa bawat target. Ang susunod na gawain ay nagpatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na lumabas sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Nang matapos siya, gayunpaman, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluhin at ibinalik sa kanya bago tumalon para salakayin siya. Sinabihan siya ng lalaki na huminto at sinabi sa kanya na ito ay isang pagsubok sa kanyang survival instincts, at siya ang unang hindi lamang nakaiwas sa pag-atake kundi pati na rin sa pag-atake pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito at sinabi kay Ryuma na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank E para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang notice board para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slime. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan ay inimpake niya ang kanyang slime at pumunta sa bahay. Isang babaeng Catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na dahilan upang maghinala si Ryuma sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng Catwoman ay Mia, at ipinaliwanag niya kay Ryuma na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho, at isang malaking halaga ng basura ang napunta sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Ryuma na huwag nang umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at nangako si Ryuma na hindi siya aalis. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Ryuma sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya, kinuha ang kanyang slime, at pumunta sa katabing mga basurahan kung saan inilabas niya ang kanyang scavenger slimes para alagaan ang lahat ng naipon na basura. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng scavenger slimes ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang cleaner slime sa tabi ng kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Maya at sinimulan niyang gamitin ang kanyang slime para alagaan ang lahat ng basura bago i-disinfect ang lugar, at gamitin ang cleaner slimes para maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Maya na nagsimula siyang umiyak muli.
Pinirmahan niya ang form ng pagkumpleto ng trabaho at nagdagdag pa ng malaking halaga bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik si Ryuma sa guild at kinolekta ang gantimpala, ngunit bago siya makaalis, nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid, at umupo sila. Nagpasalamat siya sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Maya at humihingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay matagal nang hindi nililinis at walang sino man ang handang kumuha ng trabaho at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Ryuma lang ang haharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang scavengers at cleaner slime sa trabaho at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito at agad na pumasok sa trabaho. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slimes ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Maya, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain. Ngunit gayunpaman, tumagal ng maraming oras upang linisin ang banyo. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pulong kasama ang Duke family at ang guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito at hindi sila makagawa ng plano dahil wala silang sapat na manpower para maglinis ng mga palikuran, lalo na ang taong handang pumasok sa palikuran na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Ryuma sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok dahil mayroon siyang sapat na resistance stats para mabilis na makarecover. Ang pamilya Duque ay may pag-aalinlangan na gagawin niya ang trabaho, ngunit kapag wala silang makitang paraan, sila ay sumang-ayon. Hiniling ni Ryuma sa kanila na magtipon ng ilang adventurer at i-post ang mga ito upang walang makalapit sa banyo. Kinabukasan, siya ay nasa loob ng palikuran at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang recovery potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Lahat sila ay binabati siya sa kanyang dakilang gawain at pumunta sa kanyang bahay. Naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay, ang pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya, at pagkatapos ay palaging naghihintay sa kanya ang kanyang ina nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay nang mamatay ang kanyang ina, at kung paano siya malungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito ay sinalubong siya ng Duque family, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya ay nagsimula siyang umiyak, at pagkatapos ay niyakap siya ni Elise. Nang magising si Ryuma kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Eli Arya ng masaganang pagkain at humingi ng pabor. Hiniling niya sa kanya na turuan siya ng mahika, na tinanggap ni Ryuma, at pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat. Ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Eli Arya ay ang paglikha ng bubbles sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bubbles ay hindi kasing lakas ng sa kanya at madaling lumabas, samantalang ang kanyang mga bubbles ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din siya ni Ryuma kung paano mag-cast ng water magic para makalikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya iyon, hiniling ni Ryuma na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Si Camille, syempre, ay sumang-ayon at nagsimula sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang fire arrows. Nakapagtataka, si Ryuma ay nakakapag-cast ng fire arrow ng madali, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive magic, tulad ng firewall, ice arrow, at water spiral. Sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos, tinanong ng butler ng Duque family si Ryuma kung alam niya ang spatial magic, kung saan sinagot niya na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng butler na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa teleportation na kayang gawin ni Ryuma. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang turuan siya ng warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Ryuma sa kanya at natutunan niya ang warp magic.
Kalaunan, tinuruan din niya si Ryuma kung paano gumawa ng dimensional storage na may oxygen sa loob nito, para hindi lang siya makapagdala ng mga kalakal kundi pati na rin ng mga buhay na nilalang. Kinailangan ni Ryuma ang buong natitirang bahagi ng araw upang matutunan ang magic na iyon, ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay niyang nagawang i-cast ang dimensional storage magic at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan, lahat sila ay naglakbay patungo sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Ryuma kasama si Eli Arya at ang kanyang mga bodyguard ay pumasok sa mineshaft upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mineshaft, napahinto sila ng isang higanteng mantis na hindi isang napakalakas na halimaw ngunit medyo mabilis na dumami, kaya maaaring maging problema ang mga higanteng sangkawan. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Eli Arya na labanan ang mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya, at gumamit siya ng ice arrow ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatik, nagawa niyang patayin ito sa pamamagitan ng pag-atake dito gamit ang isa pang ice arrow. Ginagamit ni Ryuma ang kanyang scavenger slimes para linisin ang katawan, at sumulong sila. Biglang, nakatagpo sila ng isang grupo ng mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Ryuma na makipaglaban sa kanila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slime at nagsimulang maglinis ng may namataan si Eli Arya sa di kalayuan at tumakbo patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Ryuma bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya kung paano gumawa ng mahika. Tuwang-tuwa si Ryuma sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa mineshaft bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Ryuma, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nagulat ang ama ni Reinhardt, at dinala niya si Ryuma sa isang trader sa lungsod kung saan ipinakita ni Ryuma ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na sumang-ayon ang trader na ibenta ang produkto ni Ryuma, at tiniyak ni Reinhardt sa kanya na ang trader ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, ang guildmaster ay tumawag ng maraming adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang kanilang susunod na trabaho ay ang paglilinis ng isa pang mineshaft na pinamumugaran ng mga halimaw. Kinabukasan, si Ryuma ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng maraming adventurer at dinala sa inabandonang mineshaft kung saan sila ay binati ng guildmaster. Ipinaalam niya sa kanila na sa loob ng mineshaft, marami silang haharapin na mantis, daga, at paniki. Mag-isa, hindi sila problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta na haharapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga ground monsters ay haharapin ng iba habang ang mga flying monsters ay lalaban na ni Ryuma, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos linisin ang lugar, umalis sila sa mineshaft para sa isang mabilis na pahinga, ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali. Sa katunayan, ipinaalam sa kanila ng guildmaster na maraming adventurer ang napapaligiran ng humigit kumulang 500 goblins at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa piitan, ngunit sa gulat ng lahat, sila ay labis na nagkamali sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makipaglaban sa kanila, ngunit dahan-daang nauubos ang kanilang mga arrow, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Ryuma na takpan ang bawat adventurer sa loob ng soundproof barrier, at gumamit ng sound blasts bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional storage. Ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng goblins at pagkatalo sa kanila, ngunit bago sila makapagdiwang, gayunpaman, ang commander ng goblins, kasama ang maraming iba pang goblins, ay lumabas mula sa kuweba. Ngunit si Ryuma, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer, ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi hinahayaang mapatay ang sinuman. Sa pagtatapos nito, lahat ay natatakpan ng dumi ng goblin, ngunit salamat sa cleaner slime na mayroon siya, lahat sila ay nalinis bago tapusin ang quest at umuwi.
Sa kanyang pagdating, nakipagkita si Ryuma sa Duke family, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang mag-ukit ng sarili niyang landas mula ngayon at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat at wala siyang nagawa sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, nakapaglakbay lang siya sa lungsod na ito dahil magiliw siyang inanyayahan ng Duque family na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Tamang Guild at pagkatapos ay sa Adventurers Guild. Sila ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar, nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na nagsasanay sa kanya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang trader para makapagtayo siya ng sariling negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa Duque family kapag wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat, at kung patuloy itong mangyari, maaaring mawalan siya ng kaugnayan sa kanyang sarili. Tumingin si Reinhardt sa kanya at sinabing mayroon na siyang ideya na balang araw ay masasabi niya iyon. Parehong nalungkot si Eli Arya at ang kanyang ina sa balitang ito at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Ryuma, sinabing kailangan niyang gawin ito sa anumang paraan. Sinuportahan siya ni Reinhardt na nagsasabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal growth. Ang ama ni Reinhardt, gayunpaman, ay naglagay ng ilang kondisyon sa lugar. Unang-una, bibisita siya sa kanila once every few months para malaman nilang maayos na siya. Bukod doon, patuloy siyang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat linggo, na nagpapaliwanag ng kanyang mga pakikipagsapalaran. At sa tuwing darating siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanila. Siya ay sumang-ayon sa kanilang lahat, ngunit si Eli Arya ay lumakad din sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makilala siya muli sa 6 na taon kapag siya ay magtatapos. Sinang-ayunan iyon ni Ryuma at sinabihan siya tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam dahil hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, at ang mga ito ay magandang tingnan. Nangako si Ryuma na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomeno na magkasama silang lahat. Tinanong ni Reinhardt si Ryuma tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataon na magtagumpay. Dahil sa tuwing ang isang adventurer ay makakakuha ng dumi ng goblin sa kanilang mga gamit, napipilitan silang iwanan ang mga gamit at bumili ng bago, ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Reinhardt na bisitahin muli ang trader sa kanyang ideya, dahil maaaring matulungan siya nito. Bumisita siya sa trader kasama si Eli Arya at ipinakita sa kanya ang cleaner slime, na lubos na nabigla sa trader, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa posibilidad na kumita ng pera kasama si Ryuma at inalok siyang sumali sa Merchant Guild, dahil mayroon itong sariling mga perks. Sumang-ayon si Ryuma, kaya't dinala niya silang dalawa ni Eli Arya sa isang matandang babae na labis ding nagulat nang makita ang isang ganap na bagong lahi ng slime at binigyan siya ng aplikasyon para punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Nagluluksa siya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan. Napakasama nito, ngunit napakaganda ng lokasyon, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon sa tabi ng trader at Eli Arya at tila nalulugod sa lokalidad, dahil ito ay nasa isang napakagitnang lugar, malapit sa Adventurers Guild at iba pang mga industrial na lugar. Nagpasya siyang bilhin ng tindahan at sinimulang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng scavenger slime para sirain ang lahat ng mga damo at cleaner slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang pagtatatag sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Kapag natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer at nagsimulang magpinta sa buong gusali. Sa wakas, kapag natapos na ang gusali sa tulong ni Eli Arya, naglagay siya ng mga halaman sa harap ng tindahan upang bigyan ito ng kaunting disenyo.
Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang dumaan sa simbahan at dinala sa langit na mundo, ngunit sa pagkakataong ito isa lang sa mga Diyos ang available, gaya ng sinabi niya na ang dalawa pa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras para mag-usap at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon na parang isang bata, at maaari silang manig sa kanya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya matanong ni Ryuma tungkol sa mga detalye, siya ay nadala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Ryuma ang kanyang laundry business na Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng kapistahan, na iniimbitahan ang lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na laundry business isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtrabaho siya ng husto kasama si Elia at pinaluto ng pagkain para sa lahat, at habang ginagawa iyon, tinawag siya ng trader na nagdala ng dalawang magiging katulong para sa kanya. Ang mga katulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Ryuma, dahil 11 lang ang edad nito, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa likod na silid na puno ng cleaner at scavenger slimes na mabilis na nililinis ang lahat ng dumi mula sa mga damit bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot, at ang mga damit ay ginagawang bagong plancha. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang kasali sa laundry business na ito, dahil ang mga slimes ay kumakain lang ng dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano kalaki ang tiwala ng mga taong ito kay Ryuma. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Ryuma ang kanilang mga silid at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. Sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Ryuma dahil hindi pa niya nai-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Maaga, nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang laundry business at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpas siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at nag-aalis ng ilang halimaw habang kinokolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild, kinokolekta ang reward, at bumalik sa kanyang shop. Lumingon siya sa isang sulok at laking gulat niya nang makitang puno na ng tao ang kanyang establishmento. Hindi siya makapasok dahil sa dami ng tao at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang laundry sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niya na ang kambal ay walang oras na magpahinga buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon, at kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang susunod na araw sa tindahan ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasisiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin niyang kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya, bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na punong-puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho, ngunit nang makita nila si Ryuma ay nagulat sila. Napagtanto ni Ryuma na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng isang 11 taong gulang na bata, gaano man siya katagumpay. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga aplikante na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang slimes na tratuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagpasya na ayaw nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila.
Sa sandaling sinabi niya iyon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang sina Pei at Ling, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isang paa ni Pei ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Ryuma na hindi ito dapat maging problema. Napansin niya, gayunpaman, na pareho silang may dalang mga nakatagong armas at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito at agad na naging defensive, ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na tinanggap ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon, at ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay bilang mga assassin. Humingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan at sinabi sa kanila na aalis na sila. Ngunit sinabi ni Ryuma sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanya na, syempre, handa silang magtrabaho. Tinanong sila ni Ryuma tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay tirahan at pagkain. Sumagot si Ryuma na magkakaroon sila ng sariling kwarto at magandang sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya sila bilang mga gwardya para sa establishmento dahil mayroon silang military background. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Ibinalik niya ang mga ito sa tindahan na gaya ng dati ay punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Kalem, at nagsimula na silang magtrabaho. Matapos ang maghapong trabaho, dinala niya sina Pei at Ling sa silid sa likod at inihiga si Pei bago inilabas ang kanyang hilyang slime. Hindi pa nakita ni Pei o Ling ang gayong slime. Nagpasya si Ryuma na bigyan sila ng isang demonstrasyon at hinayaan ang isa sa mga hilyang slime na pagalingin ang binti ni Pei sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at sila ni Ling ay nagsimulang magpasalamat sa kanya. Kinabukasan, ang tindahan ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa. Kaya, bumalik siya sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at kusinero. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at ito ay lumabas na 3 babae mula sa parehong nayo na nagngangalang Fena, Maria, at Jen. Nakakuha rin ang matandang babae ng kusinero na nagngangalang Silma na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya, at sa kamanghamanghang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Ryuma. Kinabukasan, binisita niya ang trader na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela, dahil paparating na ang season para sa frog hunting, at gusto ng mga tao ang mga damit na waterproof. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa isang inabandonang mine shaft para gawin ng tela, at sinamahan pa siya ni Eli Arya, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na makikita sa panahon ng breeding season ay maaari lamang mapaamo ng tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Eli Arya at sa buong pamilya nito. Ang tindahan ay tumatakbo ng walang sagabal salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Ryuma ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang mine shaft upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili para sa labanan. Pagbalik niya sa tindahan, tumawag si Kalem at ipinaalam sa kanya na triple nila ang kanilang kita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Ryuma na hindi pa niya sila binibigyan ng kahit anong day off o paid holidays. Mabilis siyang nag-organisa ng maraming paid holidays para sa kanyang mga tauhan. Nagulat ito sa mga staff dahil sa mundong ito, walang konsepto ng paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa sa pag-unlad na ito at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan lamang ay mayroong grupo na nakahanap ng bihirang slime breed at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild ngunit tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Ryuma ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Ryuma sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig.
Pagkatapos ay nag-teleport siya sa mineshaft at pinaamo ang bihirang slime na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Kaagad, sinabihan siya ni Eli Arya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng tamang magic mula sa kanyang pamilya. Sumama si Ryuma sa Duke family at mayroong isang napaka-interesante na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Reinhardt ay isang mahusay na tamer at napaamo ang higit sa 100 mapanganib na wolf-type beasts, at mas kahanga-hanga ang ama ni Reinhardt dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 pinaamo na dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas, dumating ang araw ng outbreak, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Ryuma ang Duke family sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad at nangangaso para sa mga polakas sa loob ng lawa. Marami pang mga adventurer ang nagsisikap na hulihin ang mga polaka dahil nakakagawa sila ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang flute, sinusubukang paamuin ng isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang kanta, na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supilan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang wind magic. Nagsimula siyang tumakbo ng diretsyo patungo sa Duke family at bumagsak sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Ryuma ang kanilang wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang, may napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao, ngunit sa kabutihang palad, si Ryuma ay tila ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon, at ginamit ang kanyang silence magic dito, na nagpapatakbo palayo sa Cowen. Ang iba ay mabilis na tinulungan ang iba pang mga adventurer na gamutin ang kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ng Reinhardt kay Ryuma na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird na napakabihirang. Si Ryuma at ang iba ay naghihintay malapit sa lawa para bumalik ang mga ibon, ngunit malapit na sa oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, lumitaw muli ang Cowen at umupo sa tubig. Tumahimik ang lahat habang inilalabas ni Eli Arya ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang himig, at pagkaraan ng ilang sandali, nagulat ang lahat, nagsimulang samahan siya ng mga ibon sa kanyang musika at nagsimulang kumanta kasama niya. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, pinalibutan siya ng 9 na iba't ibang limber birds, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Ryuma na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito, at nagsimulang tumugtog ng isang magandang melody. Nakakagulat na marinig ang kanyang melody, isang espesyal na limber bird na gumawa ng ingay kanina ay dumating at umupo. Sa oras na matapos ang kanta, napapaligiran na siya ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Eli Arya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya at tila kilala bilang isang phantom limber bird. Ito ang katapat ng Ryuma's nightmare bird, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Ryuma at Eli Arya sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Eli Arya sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa lang bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo at makikipagkita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may magical ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina noong kanyang ika-10 kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigyan siya ni Ryuma ng 2 sa kanyang slimes dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Eli Arya, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kanilang magkahiwalay na paraan, na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon.